Hello po, this is Nehemiah Sayukay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito, tutuloy lang po natin ang ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At narito na po tayo sa chapter 19. At ang video ito ay bibigyan natin ng title, Artemis, the Goddess of Ephesians. Tara na po at ating panoorin. At mapapanood po natin ang video ito after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng Banal na Salita. Sa pagkakataong ito, itutuloy po natin ang ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at narito na po tayo sa chapter 19. At bago tayo magpatuloy ay muli natin sariwain yung nangyari, yung nangyari nung nakaraang ating pag-aaral tungkol doon po sa second missionary journey. At tignan po natin itong mapa nasa inyong harapan. Mapansin po natin dito sa mapa ay yung rota ng journey ni Apostol Pablo at ni Bernabe doon sa kanilang second missionary journey. Tatandaan natin na nagkahiwalay sila ng pagta-travel, nagkahiwalay sila ng lakad. Si Bernabe ay kinuha niya si John Mark at sila ay pumunta doon sa island of Cyprus. Samantalang si Paul, kasama niya si Silas, binagtas niya yung dati nilang rota, mula sa Antioch ng kanilang church, sa Antioch of Syria, ay pumunta muli siya doon sa south of Galatia. Na kung saan ay pumunta siya sa Derbe, pumunta siya sa Lystra, si Iconium, yung bayan na yun ng Galatia at ng Perga. At siya ay nakarating doon sa Troas at tumawid sila sa Macedonia, nakarating sila sa Philippi at dumating sila sa pagkatapos sa Philippi, punta sila sa Amphipolis, sa Apollonia, then sa Thessalonica at nakarating sila sa Berea, tapos ay nakarating sila sa Athens. At sa Athens ay sila papunta ng Ephesus, at nagbagtas papunta sa Syria, sa Jerusalem, at pagkatapos na siya ay bumisita sa Jerusalem upang makita niya ang mga kapatid doon at ang iba pang mga apostol, ay umuwi na siya sa kanilang congregation doon sa Antioch ng Syria. Yan po yung nangyari doon sa second missionary journey. At sa ngayon ay pupunta na po tayo at sisimulan natin yung journey dito po sa third missionary journey ni Apostol Pablo. At kung tatandaan nyo, sinabi ko nung nakaraan na hindi natin tinapos yung chapter 18. Ngayon po ay babalikan natin ang ibang mga talata sa chapter 18 na hindi natin diniscuss nung nakaraan sapagkat pinutol lang natin ang ating discussion doon sa pag-uwi ni Apostol Pablo sa Antioquia, doon sa kanyang church sa Antioquia ng Syria, nang tapusin niya yung kanyang second missionary journey. At tayo po ay pupunta na sa third missionary journey, at ito po ang ating mababasa dito po sa Acts chapter 18 verse 23. Ganito po ang ating mababasa. After spending some time in Antioch, Paul set out from there and traveled from place to place throughout the region of Galatia and Perga, is strengthening all the disciples. So, sinimulan niya yung third missionary journey at nung mag-stay siya sa Antioquia, doon sa kanyang local congregation, naisipan niya gumawa na nga ng third missionary journey at siya ay tumungo sa Galatia at sa Perga. At kung titingnan niyo po itong mapa dito po sa inyong monitor, makikita nyo, ini-circle ko po at may pointer na kulay pula. Yan po yung parte ng
pinunta niya yung Galatia at Perga. Binisita niya yung mga churches na naandyan. At pagkatapos, ang sabi po doon sa 24, habang naandun siya, no, si Apostol Pablo, ay sa kwento ni Lucas, pinaling niya yung kwento naman dito sa isang nagngangalang Apollos. Dito inikot niya yung kwento habang si Apostol Pablo naman ay naandun sa Perga at Galatia. Okay, dito po sa Acts 18 verse 24, ganito po ating mababasa. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. So pumunta si Apollos sa Ephesus. At itong si Apollos, dinidescribe ito ni Luke. Ang sabi niya ay ganito, he was a learned man with a thorough knowledge of the Scripture. So, hindi matatawaran ang kaalaman nito sa Scripture. At ito'y talagang, marikit magsalita. Sa Tagalog kasi, at sa ibang mga version ng Bible, ang sinabi ay siya po ay marikit magsalita. Magaling magtalumpati, magaling magsalita. Okay, sa Acts chapter 18, verse 25, ganito ang ating mabasa. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. So mapapansin po natin dito, ginawa kong kulay blue yung taught about Jesus accurately. So kung hindi matatawaran yung kaalam niya tungkol kay Jesus, no? At yun nga, naipapangaral niya ang ating Panginoong Kristo accurately. Tumpak yung kanyang pangaral tungkol sa ating Panginoong Kristo. Pero ang nalalaman niya lamang ay yung baptism of John. Ang tinutukoy niyang baptism of John ay baptism ni John the Baptist. At siyempre, patuloy siya nangangaral, napansin siya nung mag-asawang Aquila at Priscilla. At ganito ang ating mababasa dito po sa 18:26. Bagamat tumpak yung kanyang kaalaman tungkol sa ating Panginoong Kristo at bagamat tumpak yung kanyang pangangaral, tama yung kanyang pangangaral tungkol kay Jesus, meron pang kakulangan, hindi pa sapat. Kaya itong mag-asawang Priscilla at Aquila ay medyo kinorek siya sa bagay na, o sinuplayan siya ng mga bagay na dapat niya pa rin maintindihan. Ang sabi sa 26 ay ganito, he began to speak boldly in the synagogue with Priscilla, in the synagogue, okay? Muli natin basahin. He began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. So, yun yung kakulangan niya. So, pinuno ng mag-asawa yung kakulangan niya. Bagamat ang kanyang kaalaman tungkol sa ating Panginoon sa Kristo ay tumpak, tama, adequate, accurate. Pero dito sa napansin ng mag-asawa, bagamat ito'y accurate, hindi ito adequate. Kaya nga, ang ginawa ng mag-asawa ay sinapatan, hinusto yung kanyang kaalaman tungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang nagtuwid, ito pong si Aquila at si Priscilla. Tandaan po ninyo, nakapangaral na po siya bago siya na ituwid. So, meron nang nakakinig ng aral na bagamat ito'y tumpak, ay hindi sapat. Okay? Verse 27, ganito po ang ating mababasa. When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. When he arrived, he was a great help to those who by grace had believed. So, nagpunta siya sa Achaia, nagbalak siyang pumunta sa Achaia, at ang mga kapatiran, yung mga lalaki at mga babae ay in-encourage him at sumulat pa nga sa mga ito na siya ay dapat
i-welcome. At naging maganda yung naging contribution niya sa pangalan ng Ebanghelyo sapagkat nagkaroon ng maraming pananampalataya. When he arrived, he was a great help to those who by grace had believed. So 28, ganito ating mabasa. For he vigorously refuted his Jewish opponents in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Messiah. So ginagamit niya yung Old Testament, ginagamit niya yung scriptures, at ginagamit niya yung scriptures para patunayan na itong si Jesus, siya na nga yung kanilang iniintay na Messiah. Itong si Jesus, siya na nga ang iniintay nilang Kristo. Itong si Jesus, siya na nga ang iniintay nilang maghahari sa kanila. Siya na nga yung magdadala ng karayaan ng Panginoon. So dapat nakikita natin sa konteksto. Nababasa lang natin Jesus was thought to be the Messiah, no? Pero ang kahulugan po noon, iniintay nila yung kaharian, iniintay nila yung hari, at yung haring ito yung haring pinahiran. Ito yung haring Kristo, ito yung haring Messiah, na kung saan ito na nga ang ating Panginoong Jesus. Okay, so verse 1 to 2 ng Acts 19. Ito, simulan na po natin yung Acts 19 sapagkat binalikan lang natin yung konting mga talata doon sa 18. Ngayon po ay naandito na po tayo sa 19. Ganito po ating mababasa. Acts 19, 1 to 2. Ganito po ang ating mababasa. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. So, tatandaan natin yung travel ni Paul. Galing po siya doon sa Phrygia and Galatia. Ngayon po ay pumunta na po siya sa Ephesus. Kung titignan po natin yung mapa, makikita po natin itinuturo ng pointers natin na red na nakarating na po siya sa Ephesus. Muli natin balikan po yung Acts 19, 1 to 2. Ganito po ating mabasa. While Apollos was at Corinth. So, si Apollos, nandun na po sa Corinto. Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. Si Apostol Pablo naman, nakarating sa Ephesus. There he found some disciples. So, bago pa dumating si Apostol Pablo dito sa Ephesus, meron na siyang inabutang mga disipulo. Ibig sabihin, inabutan niya na yung iglesia ng Panginoon dito sa Ephesus. Meron ng iglesia ng Panginoon. Meron ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Meron ng Church of Christ dito sa Ephesus, no? At later mababasa natin ito ay binubuo ng 12 mga alagad. So muli natin basahin ang sabi, while Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, did you receive the Holy Spirit when you believed? So, nag-check lang siya ng kanilang pananampalataya. Sabi niya, natanggap niyo ba yung Espiritu Santo nang kayo ay sumampalataya? At ang sagot nila ay ganito, they answered, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. Ay, sorry Paul, pero wala yata kaming napakinggan. Hindi nga namin napakinggan yung pagbibigay ng Espiritu Santo eh. Okay, so sa Acts 19 verse 3 to 4, ganito ating mabasa. So Paul asked, then what baptism did you receive? Sabi ni Paul, ano bang baptismo yung natanggap ninyo? At ang kanilang sagot ay John the Baptism, no? Yung baptismo ni Juan Bautista. Ganito po ating mababasa. So Paul asked, then what baptism did you receive? At ang sagot nila, sa John the Baptist, they replied. Paul said, ito ipinaliwanag ni Paul, sabi niya, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is
in Jesus. So, ipinaliliwanag ni Apostol Pablo, totoo, merong baptism na ginagawa si John at ito yung baptism of water. Pero, merong baptism na gagawin naman ang ating Panginoong Jesus. At yan ay ipinaliwanag ni John nung siya ay nangangaral. No? Pinangangaralan niya yung mga tao na sabi niya, repent and be baptized for the kingdom of heaven is at hand. Lagi niya yung sinasabi, repent and be baptized for the kingdom of heaven is at hand. At doon sa kanyang pangaral na yon ay napagkamalan si John the Baptist. Siya na nga siguro yung iniintay na Messiah. Siya na nga siguro yung iniintay na Kristo. No? Siya na nga siguro yung iniintay na hari nila. Sapagkat ang kanyang pinagsisigawan ay the kingdom of heaven is at hand. So, inaakala ng mga tao, ito na nga siguro ang Messiah. Ito na nga siguro ang Kristo. Kaya pinaliwanag niya, hindi ako yon. At yun ang mababasa natin sa Luke chapter 3 verse 15 to 17. At dito ay sinamantala niya rin na maipaliwanag yung gagawing performance nung hari o nung Kristo na darating. Ang sabi po dito sa sa Luke chapter 3 verse 15 to 17, the people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might possibly be the Messiah. Now, yun yung inaisip nila eh. John must be the Messiah because he was preaching about the kingdom. Yun yung nasa isip nila. Pero sinagot sila ni John at ito ay yung kasagutan niya ay mabasa natin sa verse 16. Ganito po ating mabasa. When John answered them all, sabi doon sa 16, John answered them all, I baptize you with water. Ayun lang naman talaga ang pwede niyang gawin. I-baptize sila sa water in preparation to the coming kingdom. So, dapat ay maihanda niya ang mga tao na magbalik loob sa Panginoon at sila ay mabautismuhan. So, sabi ni John, I baptize you in water, but one who is more powerful than I will come. The straps of those sandals I am not worthy to untie. At sabi niya, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Sabi ni John, ang kaya ko lang gawin, magbaptismo ka tubig. Pero yung darating na Kristo, yung darating na hari, siya yung magbabaptize sa inyo ng Espiritu Santo at magbabaptize sa inyo ng fire. Ano ibig sabihin nun? So, yung bagay na yon ay dapat maintindihan. At ito yung hindi siguro na naipaliwanag ni Apollos sa kanila. Ano ba yung ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit? Ano ba ibig sabihin ng baptism of fire? Si John the Baptist mismo ang nagpaliwanag nito doon sa verse 17 at gumamit siya ng tinatawag na Hebrew parallelism. Okay? Ano yung Hebrew parallelism? Ito ay kanilang tula na kakaiba doon sa ating ginagawang tula. Kapag tayo tumutula ay nagra-rhyme yung word sa tunog. Ako'y tutula, mahabang mahaba, ako'y uupo, tapos na po. So yung mga ginagawa natin tula, yung mga ending word ay nagra-rhyme sa tunog. Pero ang mga Hebreyo kapag gumagawa po sila ng tula, hindi po sa tunog nagra-rhyme, kundi doon sa thought. Yung second line ay nagbibigay ng mas gandang pagpapaliwanag o mas klaradong pagpapaliwanag doon sa first line, yung linya po, hindi by word kundi yung line, yung thought na sinasabi doon sa first line, ipinaliliwanag at binibigyan ng mas magandang o mas malinaw na pagpapaliwanag o kahulugan doon sa first line. Yun po yung Hebrew parallelism. At dito si John the Baptist ay gumamit ng Hebrew parallelism para may paliwanag yung
baptism of the Holy Spirit at baptism of fire. At ganito yung ating mababasa. Muli natin basahin sa 15, 16 at pupunta tayo sa 17. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. The people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might possibly be the Messiah. John answered them all, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. At ang pagpapaliwanag niya nando 17 and sabi ay ganito, his winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn. But he will burn up the chaff with unquenchable fire. Tingnan po natin itong illustration. No? Ito yung madalas ko nang ginagamit na illustration. Ano? Yung mga matagal na nakapanood ng mga aking channel sa mga video ko ay naipakikita ko itong illustration na ito sa pagpapaliwanag tungkol sa baptism of Holy Spirit and fire. Pansinin po natin, dun sa tinuring ni John, dun sa 17, si Kristo po yung magbabaptize ng Spirit. Siya rin yung magbabaptize ng fire. At dito, yung mababaptize sa Spirit, yan yung wheat na kanyang igagather, yan yung trigo na kanyang iipunin at ilalagay niya sa kanyang bangan. No? He will gather the wheat into his, he will put it into his barn. Pero may mga chaff, may mga dayami, no, na kasama eh. Kaya nga may threshing floor siya, mayroong siyang rake, no, at doon sa kanyang sahig ay pinaghihiwalay niya yung wheat and chaff. Ano naman gagawin niya dun sa chaff? Yun nga yung baptism of fire, na yung chaff ay kanyang susunugin. At saan niya susunugin? Doon sa apoy na hindi mamamatay. Alam naman po natin ang ibig sabihin ng apoy na hindi mamamatay. Ito po ay impyerno. Sa pangatuwid, yung baptism of the Holy Spirit at yung baptism of fire, ang kahulugan po nito ay yung baptism of fire, ito po ay condemnation, punishment, susunugin. Samantalang yung baptism of the Holy Spirit, ito po ay salvation. Ilalagay siya sa barn, i-reserve siya, i-preserve siya, para mapakinabangan ng tao. So, yun po yun. Baptism of Spirit, yan po ay salvation, at baptism of fire, yan po naman ay condemnation. At yun yung hindi na ipaliwanag ni Apollos, kaya nga ipiniliwanag sa kanila ni Apostol Pablo itong mga bagay nito na dati ay tama naman yung aral ni Apollos pero hindi adequate. Pero ipiniliwanag ito nila. Tandaan po natin nakapangaral lang si Apollos dito sa Ephesus bago siya na-correct nila Priscilla at ni Aquila. Na mag-asawa. Bago siya na-correct ni Aquila at Priscilla, naipangaral niya tama yung tungkol sa ating Panginoon sa Kristo, pero hindi nga lang adequate. Kaya nga, nakabuo ito ng mga mananampalataya. At ito ay 12 mananampalataya na naandito po sa Ephesus. Kung merong 12 mananampalataya dito sa isang lokalidad, natural, dito sa lokalidad na ito, na Ephesus, merong church ng ating Panginoon sa Kristo. Merong iglesia ni Kristo. Merong Church of Christ. So, verse 5 and 6, ganito ang ating mababasa. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Yan. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. So, makikita natin, bukod yung baptism in the name of Jesus, bukod din yung yung laying of hands na sila ay na-filled with the Holy Spirit. At nung ma-filled sila with the Holy Spirit, nung ipatong ni Pablo yung kanyang kamay, they were able to speak in tongues.
and they were able to prophesy. Sapagkat yung feeling of the Holy Spirit, ito nga yung ginagawa ng Diyos para may ma-perform yung napi-filled with the Holy Spirit dahil meron silang special task na gagawin. At in this case, when they were filled with the Holy Spirit by laying on Paul's hands on them, they were able to speak in tongues and prophesy. So, verse 7 to 8, ganito ang ating mabasa. There were about 12 men in all. So, ito yung tinutukoy niya, yung mga alagad, 12 lahat sila. So, binubuo sila ng 12 mananampalataya. Binubuo sila ng 12 alagad. Therefore, yung 12 alagad, ito yung bumubuo sa sa iglesia ng Panginoon dito sa Ephesus. Ito yung pinasimulang iglesia dito sa Ephesus. At ito ay nadatnan na ni Pablo. Yung iglesia sa Ephesus, kanyang sinulatan later on, may mabasa tayo sa New Testament na sulat niya sa Ephesus. Ito yon na dito nagpasimula yon. Okay? So, kaya nga lagi natin sinasabi, nagkakaroon ng iglesia lokal sa pamamagitan ng pangangaral ng na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sino masasampalataya, mababautismohan, siya ay maliligtas at idadagdag ng Panginoon sa kanyang sa kanyang iglesia o magiging iglesia doon sa sa lokalidad na yon. So, yung nakakapakinig na ng aral ng Ebanghelyo at kayo pa meron ng pananampalataya, huwag kayo pong magpatumpik-tumpik. Kung meron na po kayong pananampalataya, inaantay kayo ng ating Panginoong Jesus na kayo po ay magpabautismo. At kung kukontakin niyo po ako, pwede po akong maglingkod sa inyo para kayo po ay mabautismohan. So, tuloy-tuloy natin pagbasa. Muli natin basahin sa 7 and 8. Ganito po ating mababasa. There were about 12 men in all. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. Pasensya na po kayo. Talagang bulol ako at nabubulol ako pagbahabang salita. Ang nababasa po sa English na persuasively about the kingdom of God. So mapapansin po natin, pinangangaral si Jesus ang Messiah at dito ay pinangangaral na yung kingdom of God. Sapagkat yung konteksto po ng pagiging Messiah ni Jesus, siya yung hari. Natural, kung siya yung hari, meron siyang kaharian. At yun nga, patuloy yung na ipinangaral siya ang hari at pinangangaral din ang kaharian ng Diyos. Sa pangatuwid, noong panahon na yun, umiiral na. Kung siya ay umiiral na bilang hari, siya rin ay, ang kanyang kaharian ay umiiral na bilang kaharian, pero hindi kaharian politikal, hindi kaharian pisikal na tulad ng inaasahan ng iba, kundi ito ay spiritual kingdom. So verse 9 sa verse chapter 19, ganito ang ating basa. But some of them become obstinate. Titigas pa rin ang ulo. They refuse to believe. Hindi sila, ayaw talaga nilang tanggapin at ayaw nilang paniwalaan. They refuse to believe and publicly malign the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussion daily in the lecture hall of Tyrannus. Yung lecture hall of Tyrannus, dito po sa ating binasa sa NIV, sa New King James Version, ang sabi po, School of Tyrannus. Makita natin, yung mga ibang mga Hudyo, tigas ulo, ayaw tanggapin yung aral niya, at sinisiraan pa yung kanyang pangangaral. Sinisiraan pa yung daan na kanyang ipinangaral. Ang ginawa niya, ginather niya na lang at dinala niya yung mga mananampalataya, yung alagad ng ating Panginoon Kristo, at sila ay ay nilecturan na tinuruan
doon sa eskwelahan ni Tyrannus. At ito ay tumagal ng 2 taon. At yun mababasa natin doon sa 10. Ang sabi doon, this went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who live in the province of Asia, yung kabuuan ng Asia, heard the word of the Lord. Kung tatandaan nyo dito sa kabuuan ng Asia dito, ito yung sinulatan ni John, the Apostles, sa kanyang libro na na Revelation. Meron 7 churches of Asia. At isa doon ay ang Ephesus. So, ito ay nakabuo doon ng iglesia, mga iglesia lokal, at sapagkat dito sa panahong ito ni Apostol Pablo, siya po ay nakapagturo sa eskwelahan ni Tyrannus, at nakapagturo siya ng 2 years, at naturuan niya yung mga Hudyo at mga Greeks na naninirahan doon. So, tunay na merong 7 iglesia sa Asia na nabuo, na sinulatan naman ni Apostle John doon sa kanyang aklat na Revelation. So, sa Acts 19 verse 11 to 12, ganito po ating mababasa. God did extraordinary miracles through Paul. So, ang Diyos ay gumawa ng ordinary miracle at ginamit niya si Apostol Pablo. Sa pamagitan ng Apostol Pablo, yung panyo lang ni Apostol Pablo at yung kanyang apron, kapag nakawakan, nakakapagpagaling. At yun nga yung sinasabi din sa verse 12. So that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and evil spirit left them. So ito yung hiwaga, ito yung miracle, himala na nagagawa sa pamagitan ni Apostol Pablo. Himalang ginagawa ng Diyos at ginagamit niya si Apostol Pablo. At meron naman mga Hudyo na gumagawa rin itong mga exorcism, Gusto lang gumawa ng himala sa pamagitan ng pangalan ni Jesus. At ito ay mababasa natin dito sa 13. Ang sabi ay ganito, some Jews who went around driving out evil spirit tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They will say, in the name of Jesus whom Paul preached, I command you to come out. So, papansin po natin, may mga ganyan, Maging sa panahon natin ngayon, may mga pangkating pangreliyon, may mga nagsasabi, sila yung mga Kristiyano, gumagamit ito, in Jesus' name. Kapag natatakot, in Jesus' name. Kapag meron silang gustong pagalingin, in Jesus' name. Ito rin ng mga taong ito, sinasabi nila, in Jesus' name. Come out, nag-exorcism sila, ginagamit nila yung pangalan ng Panginoon. Pero ano nangyari sa kanila? At sino itong mga taong ito? Dito po sa 14 to 15, ganito po ang ating mabasa. 7 sons of Sceva, a Jewish high priest, were doing this. So, tinukoy na kung sino ang gumagawa nito, na sila ay nag-exorcism, at yung mga demon possessed ay sinasabi niya, in Jesus' name come out. Sinasabi nila, sa pangalan ni Kristo, lumabas ka sa taong ito. So, ginagamit nila yung pangalan ng ating Panginoon Kristo. Pero, one day, yung evil spirit, medyo napuno na yata sa kanila, Sabi ay ganito. One day, verse 15, one day the evil spirit answered them, Jesus, I know. And Paul, I know about. But who are you? Sabi ng evil spirit, kilala ko si Jesus. Kilala ko rin naman si Pablo. Pero, sino kayo? Anong karapatan niyong gamitin yung pangalan ni Kristo? Ayun na nga. Yan na nga ang ibig natin sabihin dito, na ipinaliliwanag naman ng Biblia, Hindi basta-basta yun. Huwag niyo namang abusuhin, baka naman hindi naman kayo binibigay ng kapangyarihan ganyan, ginagamit nyo in Jesus' name, in Jesus' name. So, meron lamang pong pinatutungkulan yung
yung mga tao na pwedeng gumamit ng ng pangalan ng ating Panginoon Kristo para sila ay mapagaling. Tandaan po natin, yung nakakapagpagaling lang po dito sa nababasa natin dito sa Biblia, yun po yung filled with the Holy Spirit. If you are not filled with the Holy Spirit, then you cannot cast demon. Cast out demon by using the name of Jesus. Huwag naman natin pong abusuhin. Okay lang kung meron kayong kung kayo ay na-filled with the Holy Spirit, magagawa po niya. Pero kung hindi naman kayo filled with the Holy Spirit at hindi lahat ng tao ay na-filled with the Holy Spirit, huwag niyong abusuhin yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa 16, ganito po ating basa, Acts 19 verse 16, Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. O yan, ano nangyari? Nagkaroon ba ng kapangyarihan yung sinasabi ng in the name of Jesus Christ, come out? Hindi. Yung naalihan ng masamang espiritu, sinunggaban sila at lumabas sila ng bahay na hubot-hubad. Okay, sa Tagalog, ganito po ating mababasa. At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at sila'y kanilang nakalo. At sila'y kanyang natalo at nadaig sila. Pat nagsitaka sila sa bahay na iyon na mga hubot-hubad at mga sugatan. Nagawa pa nila na mapalabas yung yung masamang espiritu sa taong inaalihan ng demonyo. Hindi po. Kasi hindi naman po sila filled with the Holy Spirit. Wala naman sa kanila, wala silang kapangyarihan gawin yon. Si Apostol Pablo kayang gawin yon. Si Peter kayang gawin yon. Naman tatandaan nyo doon sa may tagpo na merong sorcerer na humihingi ng kapangyarihan na pinagalitan pa ni Pedro. Sapagat merong taong bibigyan nun, sapagat merong taong pinagkakatiwalaan ng Panginoon na sa kanyang misyon. Kung hindi ka naman pinagkakatiwalaan, kung wala ka namang misyon na isinusugo sa iyo ng Panginoon, hindi ka na mapipilled with the Holy Spirit. At kung hindi ka mapipilled with the Holy Spirit, hindi ka makakapag salita ng wika, hindi ka makapag-perform ng mga miracles, hindi ka makakabuhay ng patay, hindi ka makapagpalayas ng demonyo. Kapag hindi ka na filled with the Holy Spirit. So, wag naman po nating abusuhin yung bagay na yan. Kunting natapiloklak in Jesus' name. Medyo natatakot natatakot na may multura sa bahay in Jesus' name. May mga sakit, tinawag ka, gagamutin mo in Jesus' name. Makakagamot ka, opo. But, makakagamot ka if you are filled with the Holy Spirit. So, Acts 19, verse 17 to 18, ganito po ating mabasa. When this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord was held in high honor. Ayan. Gamit kayo ng gamit ng pangalan ng Panginoon ngayon, medyo nag-ingat na sila. Natakot sila So, ingat na sila at yung pangalan ng Panginoon ay nirespeto nila. Hindi basta-basta. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nung tatandaan nyo yung tumatawag sa ating Panginoon sa Kristo na Panginoon, sabi niya, hindi kayo lahat ay makakarating sa langit. Di ba? Bakit? Sabi ng mga tao, ba, nagpalayas ka ng demonyo sa pangalan? Oo nga. Di ba? Nakapagpagaling kami sa iyong pangalan? Oo nga. Di ba? Pero, yung gumagawa nun ay yung nakakagawa nun, yung nakipilled with the Holy Spirit. Okay, tuloy lang natin ang basa. Uli natin basahin 17 and 18. When this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. Many of those who believed now came and openly confessed what they had done. Okay, 19, ang sabi ay ganito. A number who had practiced sorcery brought their scroll together and burned them publicly. When they calculated the value of scroll,
the total came to 50,000 dramas. No, ang ibig sabihin 50,000 silver, pieces of silver. 20, in this way the word of the Lord spread widely and grew in power. Makita natin bakit nila sinunog yung kanilang mga aklat ng sorcery, ng magic. Kasi nga alam nila hindi totoo. Fake. Ang totoo yung ginagawa ng mga apostol, no? Nahipo lang ang kanyang panyo, nakapagpagaling na. Walang magic doon. Walang sorcery ginagawa. Okay? Nahipo lang yung mga gamit nila Apostol Pablo, gumagaling na yung mga tao. So, problema ito. Okay? Sa mga taga-Ephesus. So, verse 21 to 22, ganito ang ating babasa. After all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem through Macedonia and Achaia. Ito yung plano niya. Na ang plano ni Apostol Pablo ay makarating doon sa Jerusalem. Dadaan siya sa Macedonia at Achaia. After I had been there, he said, I must visit Rome also. He sent 2 of his helpers, Timothy and Erastus, to Macedonia while he stayed in the province of Asia a little longer. Okay. So, ito yung mapa, no? Plano niya, doon sa mga pointers, makita natin pumunta sa Macedonia, sa Achaia, papunta sa Jerusalem. Pero nag-stay muna siya sa Asia ng konting panahon. Yung bilog, nakita natin dito sa ating pong monitor sa illustration natin sa map, no? Yung bilog, doon po siya nag-stay ng konting panahon, no? Pero yung mga pointers, ito yung plano niyang gawin. Okay, verse 23 to 24, ganito po ating basa. About that time, there arose a great disturbance about the way. A silversmith named Demetrius, who made silver shrine of Artemis, brought in a lot of business for the craftsmen there. So, meron silang business gumagawa sila ng mga palamuti, no? At sila yung gumagawa ng mga templo ng kanilang goddess na si Artemis o si Diana. Siyempre naapektuhan yung kanilang business. At ang ginawa ay ganito, no? 25, he called them together along with the workers in related trades and said, you know, my friends, that we receive a good income from this business. Ayun nga, tumatanggap sila ng magandang income pero apektado sila dahil sa pangangaral ni Apostol Pablo na yung mga yon ay hindi tunay na Diyos. Sa 26, ganito ating mababasa, and you see and hear how this fellow Paul has convinced and led astray large number of people here in Ephesus and in practically the whole province of Asia. He says that gods made by human hands are no gods at all. So, apektado sila doon sa pangangaral ni Apostol Pablo, maapektuhan yung kanilang business. Sa 27, ganito ating mabasa. There is danger not only to our trade will lose its good name, but also the temple of great goddess Artemis will be discredited. And the goddess there herself, who is worshipped throughout the province of Asia and the world, will be robbed of her divine majesty. So, apektado sila, at sabi nila, maapektuhan yung business natin, maapektuhan yung ating templo, maapektuhan yung ating goddess na si Diana. So, sila ay kumilos. When they heard this, they were furious and began shouting, great is Artemis of Ephesus. Soon, the whole city was in uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia, and all of them rushed into the theater together. So, nagkagulo, no? Nakumbinse ni Artemis, ni Demetrius, na ang mga tao na magwala at magsisigaw na si Artemis ay ng Ephesian ay great, dakila. Na dakila ang
si Artemis ng mga Efeso. Yun ang sinisigaw na, great is the Artemis of the Ephesia. Great is the Artemis of the Ephesia. At tinangay nila sila po sa Pablo sa sa theater. Sa 30 ay ganito ating mabasa. Paul wanted to appear before the crowd, but the disciples would not let him. Wag na. Even some of the officials of the province friends of Paul sent him a message begging him not to venture into the theater. So, wag na. Pero sa 32, ang sabi, the assembly was in confusion. Some were shouting one thing, some another. Most of the people did not even know why they were there. So, lang sila, napasunod lang sila sa alon. So, galit yung mga tao ng Efeso. So, yung mga ibang mga tao ay natangay nila doon sa theater at yung iba nagsisigaw ng magkakaibang mga sigawan at yung iba nagtataka sila bakit sila naroon. No? Sa 33, ganito ang ating basa. The Jews in the crowd pushed Alexander to the front and they shouted instruction to him. He motioned for silence in order to make a defense before the people. Verse 34, but when they realized he was a Jew, they shouted in unison for about 2 hours, great is Artemis of Ephesus. So, ang nangyari, yung clerk na lang, city clerk na lang ang nagsalita at pinatahimik ang mga naggugulong mga Ephesians. Ang sabi doon sa 35, the city clerk quieted the crowd and said, fellow Ephesians, doesn't all the world know that the city of Ephesus is the guardian of the temple of the great Artemis and of her image which fell from heaven? Alam naman natin yung kabantugan nitong Artemis at alam naman natin na tayong mga taga-Efeso ay ang nagtatangkilik nito. Okay? 36, ang sabi, therefore, since these facts are undeniable, you ought to come down and not do anything rash. So, alam naman natin, hindi naman ito matatanggihan bakit kayo nagwawala? Medyo kumalma naman po kayo ng konti. At huwag kayong gumawa ng riot. Okay, 37, sabi, you have brought this man here, though they have neither robbed temples nor blasphemed our God. Dinala niyo ang mga tao ito, hindi naman ito nagnakaw sa templo hindi nga ito nag-blaspheme, namusong sa ating mga Diyos, sa ating goddess na si Artemis o Diana. Okay, so 38, sabi, if then Demetrius and his fellow craftsmen have a grievance against anybody, the courts are open and there are proconsul. They can press charges. O kung meron silang habla, huwag nang mag-rally, huwag nang mag-riot. Dalhin na lang sa tamang lugar. Maghabla na lang sila sa korte. Meron naman tayong mga proconsuls. At 39, ito ating basa. If there is anything further you want to bring up, it must be settled in a legal assembly. As it is, we are in danger of being charged with rioting because of what happened today. O yan, nangyari. Sa pagra-riot natin, sa pagra-rally natin, may danger pa tayo sa ginawa natin ito. So, ang mahalaga, kung meron tayong ihabla. Pag-usapan yan sa korte at wag sa demonstration. Wag sa pagra-rally-rally. Okay? At tuloy natin pagbasa. In that case, we would not be able to account for this commotion since there is no reason for it. Sa 41, ganito, after he had said this, he dismissed the assembly. So, dito natapos yung ating Acts chapter 19. At dito natin puputulin at pupunta tayo sa next Sunday na doon po, sa next video, doon po sa ating pong Acts chapter 20. Muli, ako po si Nehemie Sayuhay. Labis po akong nagpapasalamat sa inyo. Nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na aking pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto niyo pong makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng pinapal na utos ng ating Panginoon Kristo na mababasa natin doon po sa
Mark chapter 16, 15 to 16, ipangarang ebanghelyo sa lahat ng kinapal ang sinumang sumampalataya at mabautismo maliligtas. Kung gusto niyo pong makabahagi nito, ay i-share niyo po ang video ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At sana po panoorin po ninyo ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong below sa aking likuran. Muli, ako po si Neno sa Yuhay. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo.